Slums Pia Cayetanos, walang nangumusta. Remark after Senate shooting. So, panoorin po natin ang balitang ito mga pre. Taringa naman ni Senador Ping Lacson si Senadora Pia Cayetano sa issue na hindi pangangamusta matapos maipit sa Senado noong nagkaputukan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kamusta ka, Kuyang Robert? Ni pinasaringan ni Senator Panfilo Lacson si Senator Pia Cayetano na umiyak kahapon sa plenaryo kasunod ng pag-ugat sa nangyaring parilan noong May 13 matapos hindi raw kumustahin ng mga minority senator ang mga majority senator na naipit. Kung ako kung ako po yung senador dyan, tapos alam ko yung drama nyo, kailangan ko pa ba kayong kumustahin? Hindi na. Pero syempre, yung hindi ko pangungumusta sa inyo, karapatan ko naman yun eh. Bilang tao at bilang senador. 'Di ba? Pero kung ikaw ay bibigyan mo ng maling pananaw, magagamit mo 'yon para kampihan ka ng mga kapwa mo tanga. Oh. 'Di ba? Ang sasabihin mo, magdadrama ka lang naman eh. Hindi po ako nila kinumusta. Dalawang pagitan lang yung putukan, dalawang pader lang yung pagitan sa putukan dyan sa loob ng Senado. Kung kumustahin nyo pa po ba yan kung alam nyo yung drama ng kapwa mo senador? Kung kumustahin mo pa po ba sila kung alam mong masaya silang pagkatapos ng putukan, masaya silang nagkakainan at nagtatawanan? Sige po, sagutin nyo yan. Kung ako po, hindi na. Diba? Never kong gagawin yan. Hindi ko gagawin yan. Diba? Ayoko naman plastikin. Kung ako po kung ako lang yung senador, nilalagay ko lang yung kalagayan ko doon. Kung what if kung ako nga yun? Hindi ko gagawin yun. Diba? Ano tayo, magpa-plastikan? Ayoko naman kayong plastikin, syempre. Ganun lang po yun. Ng Senate building sa kanyang post sa X account, sinabi ni Lacson na paano kukumustahin ang masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FB Live para pagbintangan naman ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng paris sa Senado. Ayan minority pinagbintangan. Kasi maaga daw umalis. So may alam, kasi maaga. Diba? Eh sila nandoon. Di pa umalis. Ang nakakapagtaka, ano pa bang gagawin mo dyan sa Senado kung wala ng trabaho? Eh bakit magtatagal ka pa sa Senado kung wala ka nang gagawin, wala ng trabaho? Siyempre, uuwi ka na. Tapos pag uwi mo, napagbintangan ka pa. Ngayon, eto. Yung 13 senators naman, yung mga senators na to mga pre, nakakapagtaka din, gabing-gabi na, nandyan pa sila sa Senado. Anong inaantay nyo? Diba? Ay dapat nakauwi na kayo sa kanya-kanyang bahay ninyo. Anong ginagawa nyo dyan? Yun po yung tanong. Ang nasa isip ng taong bayan? May dramang gagawin. Tapos nung nagkaputukan, sabay-sabay nag-live. Scripted talaga. May Jengay Estrada pa, itago nyo yung CCTV. Diba? May kanya-kanya po silang galaw eh. May kanya-kanya yung drama. So, samantala, nagpahayag naman si Lacson ng double relief matapos si Senator Pia Cayetano ipalit sa kanya bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Nauna nang ipinunto ni Lacson na ang namumuno sa investigasyon ng panel hinggil sa maanumanyang flood control projects na ang lahat ng pinuno ng mga komite sa Senado ay inihalal ng kanilang mga kapwa-senador at nagsisilbi batay sa tiwala ng kanilang mga kasamahan. Sa ilalim ng pamumuno ni Lacson, nakatulong ang Blue Ribbon Committee sa case build-up efforts laban sa ilang personalidad na iniugnay sa issue ng flood control. Ngunit binigyan din niya na ang pag-alis niya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay hindi naman magpapahina sa kanyang matagal ng laban kontra katiwalian at iba pang anyo ng maling gawain. Iyan ang balitang kumpirma. Kayo po ba? Pabor po ba kayo sa mga sinasabi? Sa mga
pag-akusa ni Pia Cayetano dito sa minority? Kasi ako po, parang naghahanap na lang po sila ng ano, for me parang naghahanap na lang sila ng mapagbibintangan, no? Para yung sarili nila, mailigtas nila. Para maging safe po sila. 'Di ba? Alam mo sila, yung mga senators na to, parang mga bata eh. Oh, pero ito pa, idugtong po natin ito, no? Kasi si Attorney Claire Castro po, may komento din po about dyan sa issue na yan. So, panoorin po natin ito. Panoorin po natin ito mga pre. Walang ano, audio. Ba't walang audio? Minority, hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. Wala ho ako sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Oh, di ba? Mga clear. May gaslighting. Fake news po yun Pia Cayetano is fake news. Kasi kinumusta po sila ng iilang senador dyan. Yung dating majority. Yung dati na naging minority na po. Kinumusta po etong mga senators na to. Kaya sa mga naniniwala po sa drama ni Cayetano, Pia, abay magsaliksik po kayo. Ang pangit po dito mga pre, senadora ka pa naman, tapos nagpapakalat ka ng fake news. Diba? Akala ko ba mga professional kayo dyan sa Senado? Bakit kayo sa inyo pa mismo nang gagali yung fake news? Akala ko ba galit kayo sa fake news? Dapat may batas din tayong ganyan, ano? Na pag isang senador nag-fake news, dapat may kaso. Kaso wala yata. Di ba? Kasi kung may batas lang na ganun po, wala na. Wala nang magsisinungaling na senador. Tatamaan sila ng kaso eh. Wala nang musta. Ano yun? Gusto mo lang kunin yung atensyon namin para kaawaan ka? At magalit kami dito sa mga inaakusahan mong hindi nangumusta sa'yo? Sino ka? Wait lang, may tumatawag eh. Wait lang po
Alright, pasensya na po sa pag-aantay, no? Natagalan pa tuloy. May ano lang, may tumawag po. So, tuloy po natin to. Itong banat po ni Yusik dito, ano? Panoorin po natin to. Saan ba yun? Yan. Ito yung basa ko Siyempre, magtatampo kayo sa akin kung bakit dito yung basa ko. Ito yung basa ko Ang basa ko, pahid na naman sa iba ang kasalanan. Instead na i-call out yung nakikita ng tao ngayon na merong mga pagkakamali o lumabag sa batas, lumabag sa proseso. Ang ituturo ngayon nila, ang sisi nila, yung minority ngayon. Hindi man lang kayo nangamusta. Hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. This clearly shows how unprofessional Claire Castro is. Unprofessional? Paano naging unprofessional si Yusik Claire Castro doon? Paano? Diba? Tama naman. Yung sinasabi ni Yusik Claire Castro. Diba? Ang majority po ngayon, naghahanap lang ng masisisi. Nanising ngayon, nag-fake news pa. Yung mga nasa majority ngayon. Yung unprofessional po dyan, alam niyo kung sino? Yung nasa majority po ngayon. Hindi po si Yusik Claire. Bakit? Sila mismo nagpe-fake news po. Sila mismo. Gumagawa ng kasinungalingan. Sila po mismo. Ginagago po nila ang mga Pilipino. Sagutin natin to. Kuwain ba yan ng isang matinong palace press officer ang kutyain ang karanasan ng iba just because ang story niya does not fit your narrative, ha? Kasi fake news nga. Hindi nga totoo yun. Kasi kinumusta naman talaga sila. Kinumusta sila. Paano naging unprofessional yun? Kinumusta nga. Porque, pagpalagay na nating si Yusik Claire, one-sided siya. Nasa side siya ng Pangulo. Pero tumpak pa rin siya Tama pa rin siya sa sinasabi niya. Hindi siya matatawag na unprofessional kasi ang sabi ng iilang senador dyan, kinumusta naman po namin sila. Diba? Kinumusta pala So, paano? Claire Castro? Also, kung meron mang madalas mang gaslight at madalas mang pahid ng kasalanan, ikaw yun. Lahat ng kapalpakan ng Administrasyong Marcos, isinisisi mo kay dating Pangulong Duterte. Kulang na nga lang isisi mo sa mga Duterte ang pagkamatay ni Rizal. Alam mo, Claire Castro, I am almost certain na kung may masamang mangyari sa'yo, God forbid, ang daming mga Pilipino ang magbubunyi. Ganyan ka kasama sa paningin ng marami. Utang buot. Ito masama daw po si Yusik Claire Castro. Ngayon, kung Panginoon po yung magdidesisyon, may isang kukunin sa kanila. Ang Panginoon, pag nagdesisyon yung Panginoon, may kukunin na isa sa kanila. Butuhan po tayo. Sino po yung gustong kunin? Sino po yung gusto nyo na kunin ng Panginoon? Press 1 kung si Sara Duterte. Press 2 kung si Yusik Claire Castro. Sige po, magbutuhan tayo. Galit pala yung mga Pilipino kay Yusik Tingnan natin. Magbutuhan po tayo mga pre. Press 1. Kung si Sara Duterte ang gusto niyong kunin na ng Panginoon. Press 2 kung si Yusik Claire Castro. Paano naging masama? Yung tao, na nagbibigay lang naman ng kanyang opinion tungkol sa nangyayaring drama dyan sa Senado. Grabe kayo Gusto nyo talagang kunin na si Sara Duterte ng Panginoon? Ayan pagmasdan nyo yung mga comment. Mga Didi Shits, mga bobo. Ayan na.
Oh, si Sara Maudo. Diba? Ginagago po tayo nitong kutong lupang ito, no? Binabaliktad niya. Na ang naging masama na ngayon, si Usi Claire. Ang mabait, si Sara Duterte na isang magnanakaw. Nako. So, kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Comment down below para naman po mabasa natin yan isa-isa. At i-share po natin ang video ito mga pre. At yun na nga, magkita-kita po tayo, ano? Magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Ayan, at siguro po hanggang dito na lang muna yung ating reaksyon, video, no? At di ko na po kayo maisa-isa dyan, ma-shoutout. Abangan nyo na lang po mamaya yung mga uploads po natin. Ayan. So hanggang dito lang po muna yung live po natin mga pre. Ingat po kayo. Magandang araw po sa lahat. At yun na nga. Baka bukas po may live po ulit tayo. Pero mamaya may upload po tayo. Abangan nyo po yan.